A day in my life as a working mom na maraming side hustle, pagod man pero may pangarap. Hey guys, for today's video, another day, another pasok na naman. Dahil Monday na ulit, kaya eto sisipagan na naman natin pumasok. Kahit na nga ang weather natin ay hindi pa din okay hanggang ngayon. Fast forward and nakarating na tayo ng office, kaso nga lang late tayo. Dahil nga hindi pa ako nag-almusal kaya siningit ko lang muna saglit. Almusal ko pala for today is palabok and pancake with matching black coffee. Bakit sa tuwing magkakape tayo, ba't kailangan nakatulala? Medyo nabitin kasi yung tulog ko niyan. Ang epekto, tulala ang atin yung girl. Dahil nga hindi pwedeng palabok lang kakainin ko, kaya itong pancake ikinain ko na rin para may panlaban tayo sa magapong trabaho. Kasi nga ang hirap magtrabaho kapag gutom. Fast forward nga, nagsimula na nga ulit ako magtrabaho. At napansin ko nga ngayon na hindi ko pala na-email last Friday yung order kong supplies. Kaya eto, nag-email agad-agad. Maya-maya nga, dumilim na naman yung paligid. Para pang akala mo ay uwian na. Pero ng mga oras na yan guys is alas 10 pa lang talaga. At ayan, bumuhos na naman ang ulan. At maya-maya na nga lang is may tumawag na sa akin sa baba. May parcel nga akong dumating. Umorder pala ako ng power bank sa Aurasure na gagamitin ko this coming September. 20,000 mAh na pala yan, kaya sa may gusto ilalagay ko ang link niya sa akin comment section. Dahil nga tuloy-tuloy yung malakas na ulan, kaya eto tumutulo na naman dito sa office namin. Kung saan pa yung second floor, ayun pa yung bumaba. Kaya eto, kumuha na naman kami ng timba. Kasi kapag hindi namin nilagyan ng timba, tsak na magbabaha sa loob. At dahil medyo malakas nga ang tagas, kaya eto, ginawan ulit ng paraan ni Kuya Dong. Kasi nga tumatalsi kanina sa table ko. Talagang medyo nababasa yung ibang files ko na nasa gilid ng table. Yung mga oras na yan, ikatatapos nga lang namin kumain. Kaya eto, bumalik na nga kami sa mga pwesto namin. Pero bago yun, nag-announce nga yung isang supervisor namin na hanggang alas 3 lang kami ng hapon na dapat 6 PM pang out namin. Para daw hindi kami maabutan nga ng baha sa labas dahil sa walang tigil na ulan. Maraming salamat talaga sa boss namin dahil may malasakit siya sa empleyado niya. Eto, tinapos namin agad yung mga trabaho namin para makapag-out ng 3 PM. Siyempre, hindi namin sinayang ang pagkakataon. Pagtungtong pa lang ng alas 3, talagang nag-out na nga kami. Yung mga oras na yan, nag-aantay na nga kami sa LRT2. Ito nga pala ako sa may Gilmore Station, sumasakay papuntang Recto Station. Napansin nga namin sa labas ng LRT guys, grabe ang baha. Bale, papuntang Bima pa nga pala yan. Swimming ka, girl. Dito din po kayo, ate. Opo. Susungin natin to. Saan kayo dumaan? Grabe, te. Parang kadaan yan, te. Arriving at V-MAPA Station. Paparating na sa V-MAPA Station. Kanang vehicle po magbubukas. At nung pagbaba ko nga ng Recto Station ay akala ko okay na. Pero nung pagdating ko ng Doroteo sa station, naloka naman ako sa haba ng pila. Grabe na talaga yung struggle ngayong araw. At buti na lang din naka-beep card ako. Kasi yung may mga beep card na may load una nga pinapapasok. Kaya eto, nakapasok agad tayo ng platform. Pero pagdating ko nga sa loob, mas maraming ang tao. Buti na lang din talaga may load yung beep card kasi ko. Kung hindi, pati ako na-stuck din sa loob. Kaya guys, hanggang dito na lang muna. Salamat po sa panonood.